Yeah, praise the Lord. Salamat sa worship team for leading us in singing of worship ngayong umaga. Once again, good morning sa lahat. Good morning. For the message of God's Word, please open your Bible para sa ating scripture reading ngayong umaga. Handa ba? Buksan ang Bible for the reading of God's Word. John chapter 3 verse 16. John 3:16. Kayong iba memorize na, no? Kaya hindi na magbukas ng Bible. Okay, babasahin ko po from English New International Version, John 3:16. Ito po ang sabi, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Dahil mahal na mahal ng Diyos ang mundo, kaya nga ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. At sino mang sumampalataya at naniniwala sa Kanya, sila'y hindi mapahamak, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang title ng ating message or the message of God's Word for the meditation ngayong umaga ay nilagay ko ang title, Love and Justice. Ito yung action na gagawin ng church. God's love and justice. Ano ito? Ang pag-ibig ng Diyos at ang Kanyang hustisya. Love and justice. Napaka-importanteng pag-usapan at mensahe dito sa loob ng eklesiya or church upang ipapakita ito at mararamdaman ng mga tao sa komunidad at sa buong mundo. Dahil ang mundo, ang mga tao, lalo na sa panahon natin ngayon, palagi nating naririnig tungkol sa hustisya. Hustisya dito, hustisya doon. Saan ang hustisya? May mga katanungan or there are questions also na sinasabi ng mga tao at naririnig ko rin ito maski sa aming klase habang ako nagtuturo tungkol sa Biblia at sa teolohiya. Nagsasabi na, bakit ang Diyos hindi kaagad-agad nagbibigay ng punishment sa mga taong klaro namang gumagawa ng kasalanan? Ano? Bakit daw ang Diyos hindi nagbibigay kaagad ng parusa sa mga taong nakagawa na at klaro na nakagawa ng krimen o mga nakagawa ng hindi maganda sa mundong ito at lalo na against the law and against people, against sa kapwa ng tao? Pangalawang mga tanong o pangalawa sa mga tanong nagsasabi, bakit tayo ay hirap sa buhay? At bakit tayo apektado sa mga kalamidad at sa mga sakuna o kung ano man ang pangyayari sa mundo, sa ekonomiya, na tayo naman sana mayroon ng pananalig at manampalataya kay Jesus Christ. Bakit apektado pa rin tayo at bakit ganito pa rin? Hirap pa rin tayo at nagkakasakit. Saan ang pag-ibig ng Diyos? Paano ko malalaman ang pag-ibig ng Diyos? May hustisya ba ito? Marahil yung mga iba din na biktima ng mga krimen or nasalanta ng mga kalamidad. Ito rin ang mga tanong. Nananalangin naman kami. May pananampalataya sa Diyos. Naglilingkod sa Diyos. Halos every Sunday nagsasamba or every Sunday nag-attend pa ng Bible study at prayer meeting. Bakit may mga ganitong paghihirap? Saan na ang pag-ibig ng Diyos at saan na ang hustisya nitong lahat na ito? Di ko alam kung ganun din ang mga tanong ninyo. Ganun din? Siguro?
Kung hindi man nabigkas, siguro nandun sa isipan at damdamin tungkol sa mga bagay na ito. Mga kapatid, pakinggan. God's love and justice, ang pag-ibig at hustisya ng Diyos, ay dalawa itong pinag-usapan dito na attributes, na tinatawag naming attributes, or sinasabi na likas ng Diyos na nagmula sa Kanya. Ngunit itong dalawa na ito, love and justice, pag-ibig ng Diyos at hustisya, hindi ito magkahiwalay. Magkasama ito palagi. Love and justice, they're always together. Kung merong pag-ibig ng Diyos na pinipresenta at nararamdaman at nakikita ng mga tao, nandun kabalikat din ang hustisya. Kung pag-usapan na at sinisigaw natin sa Diyos ang hustisya, saan dito at ipagawa o gagawin na ng Diyos ang hustisya, nandoon din kasama ang pagmamahal o pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, very important scripture passage na ating titingnan na yung binasa natin at ang popular na John 3:16. John 3:16 na hindi lang po nagsasabi sa atin tungkol sa kaligtasan, tungkol sa ating pananampalataya, at tungkol kay Jesus Christ as the Savior, kung hindi, nagpapakita din ito at nagbibigay sa atin ng idea at nakikita at malalaman natin ang katangian ng Diyos, ang pag-ibig at ang Kanyang hustisya. Love and justice of God are two inseparable attributes, katangian. Dalawang katangian ng Diyos na ating makikita na magkasama palagi. Ngunit, ilagay natin sa ating isipan at ating i-imagine that the love, ang pag-ibig ng Diyos, ay siya ang nag-overshadow ng hustisya. Ano yung overshadow? Higit pang mahalaga at siya ang naka-cover ng hustisya. Kung sasabihin natin, to serve the justice of God, pag ihain na or ipatutupad na ng Diyos ang hustisya, mas nangingibabaw ang Kanyang pag-ibig. At kung ipatupad na ang hustisya ng Diyos, the justice of God, ipapatupad niya ang pag-ibig. Tandaan mo, take note, it is not to serve justice with love, it is not about that, hindi ganon, na ipatupad ang hustisya ng Diyos na kasama ang pag-ibig. Kung hindi, it is justice to be served in love. Ang hustisya ng Diyos na ipapatupad at ipapahayag niya ay pag-ibig. Paano maisip yun, ano? Kaya nga, medyo inseparable siya, medyo mahirap titingnan. Pero ang John 3:16, pinakita ito at dito natin makikita na itong dalawa na ito, love, God's love and justice ay hindi magkahiwalay. Ito ang katangian ng Diyos na pinapakita na magkasabay na pangyayari. Paano natin tingnan? Number one, this is, first of all, sa sinabi sa first half, sa unang mga salita sa John 3:16. Itong salita na itong, God so loved the world. Itong salita sa John 3:16 na nauna na nagsasabi, ang Diyos mahal na mahal niya ang mundo. Sa binasa natin dyan, loved, past tense, mahal niya. Bakit? Dahil napahayag niya na ito, manifestation ito sa kanyang pagka-siya na Diyos na pag-ibig. God is love and His kind of love, ang kanyang pag-ibig na sinabi natin sa last Sunday, ay pinakahigit at napakadakil at napakalaking pag-ibig na hindi maintindihan at hindi maarok sa pag-iisip ng tao.
God so loved the world. Ito ay mayroong bakas at pinanggalingan sa Old Testament. Dito ito nag-umpisa at makikita natin sa umpisa mismo ng Biblia at nung ginawa at nilikha ng Diyos ang lahat ng nandito sa kalangitan at sa lupa. When God created the heavens and the earth, nandoon na, pinakita na at sinabi na ng Diyos na mahal niya ang mundo. So kung gusto niyong babasahin yan, mahaba-haba yan, Genesis chapter 1 and chapter 2. Ngunit gusto ko lang i-emphasize na after niya nilikha ang lahat doon sa kalangitan, kung ano man yun doon sa kalangitan, the moon and the stars and everything out there, nilikha niya ang mundo at sa lahat na nandito sa mundo, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa ibabaw ng lupa, sa tubig at sa ilalim ng tubig, including yung mga bagay na hindi nakikita sa mga mata ng mga tao, nilikha ng Diyos mula sa malaki, mula sa pinaka malayo at hanggang sa pinakamaliit na bagay, nilikha ng Diyos ito in Genesis chapter 1 and chapter 2. At dito sa Genesis chapter 1 verse 31, kung babasahin nyo, basahin natin. Genesis 1:31 ito. After niya nilikha ang lahat ito, ang sabi niya, God saw, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at nakita niyang napakaganda nitong lahat. It was very good. Ang ideya at ang expression bakit nasabing very good at napakaganda ang sa kailaliman noon ay nasabi ang pag-ibig na minamahal ng Diyos ang kanyang nilikha ang sanglibutan. Na may nagtanong din, bakit ang Diyos lumikha ng lahat na ito? Anong klaseng proyekto ba ito? Bakit niya nilikha? Why God created the world and everything in the universe and here? Ba't kailangan niyang gumawa? Ang sagot, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Nilikha niya ang lahat dahil sa kanyang pag-ibig. At nakita niya ang resulta sa nilikha at ito ang sinabi niyang pag-ibig. Dahil ninanais niya na ang pag-ibig na siya ay maidistribute, mararamdaman, ma-experiensya ng lahat ng nilikha. Ninanais niya na siya ay ma-express, makikita at mararamdaman na siya ang Diyos sa lahat na pag-ibig. And so God's love sa mga nilikha ng Diyos ay to be celebrated. Ano yung celebrated? Ipagdiwang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya meron tayong pagsamba. Kaya all of God's creation, kaya sinabi doon sa Bible din, all of God's creation, lahat ng nilikha ng Diyos ay nagbibigay pagsamba before the Lord God who created. Kaya pag ang tao hindi magsamba sa Diyos, sabi ni Jesus, ang mga bato, the trees and the mountains will clap their hands dahil sa pagsamba at papuri at ipagdiwang ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit, dahil sa kasalanan, nasira itong lahat ng nilikha. Dahil sa desisyon ng tao sa pagsuway sa utos ng Diyos at sa pagsunod sa suggestion ng kasamaan, nasira ang lahat. Pero alam nyo, ang Diyos hindi huminto at hindi naubos ang pag-ibig. Tuloy pa rin. He never let go
to love the world He created and everything in them who really the Lord God Almighty He created with love. Psalm 145 verse 9 nagsabi dito, the Lord is good to all. Ang Diyos ay napakabuti sa lahat. He has compassion. Habag at awa ay nasa Kanya. Kaya ito para sa lahat ng Kanyang nilikha. Kaya sinabi sa John 3:16, dahil dito, sa Kanyang pag-ibig, pinadala niya ang Kanyang bugtong na anak. At sinumang sumampalataya, sila ay hindi mapahamak sa kasalanan kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, tingnan natin sa pangalawang bahagi sa John 3:16. Ito naman ay tungkol sa hustisya. Sa pangalawang bahagi, sa sentence na yan o sa verse na yan, that He gave His one and only Son. Binigay niya ang Kanyang nag-iisa anak. Gave, binigay. Actually, ang salita, kung titingnan talaga siya, sinupply niya. Ano yung supply? Dahil nawalan, dahil naubusan, or nawala, meron siyang binigay kapalit. Yun yung idea ng gave, binigay. Para bang sinasabi na kahit umulan, parang maubos na ang tubig sa Angat Dam. Kaya parang mapektado daw tayo sa tubig dito sa Metro Manila. Pero may nagsasabi na meron pa namang maisupply. Itong salitang gave, God so loved the world that He gave, He supplied. Ito ay makikita at titingnan natin ang umpisa nito sa Old Testament. Sa Old Testament, ang pinag-usapan una dito ay itong sinasabing sin offering. Pwedeng ibigkasin sin offering. Ito ay alay dahil sa kasalanan or alay sa kasalanan. Sin offering. Itong sin offering, alay, dahil sa kasalanan, utos ito para sa lahat ng tao na magbibigay ng sakripisyo at ang sakripisyo na ito ay tinawag sa English na atone. English yan, atone. Ibig sabihin ng atone ay ito ang babawi. Ito ang kapalit. Ito ang expression na nagsasabi, patawad po sa aking kasalanan. Dahil nakagawa ko ng kasalanan, ito ang kapalit. Atone. Ito yung sin offering na ipagpapalit doon. The offering, sacrifice, siya ngayon ang nagbitbit na sa kasalanan in behalf. Anong in behalf? Kapalit sa taong nagdala ng offering na yon. So ang gagawin, kung ang tao na pupunta sa templo, meron talagang kasalanan dahil wala namang tao, walang kasalanan. Kung siya ay isang leader sa bayan, or sabihin natin, siya ay pangulo or siya ay opisyal ng publiko, ang required na dadalhin niya na sin offering ay mga lalaking malulusog na kambing. Tama. Kailangan dadalhin nila sa pagsamba upang ialay gagawing sin offering upang mapatawad or kapalit ng kasalanan nila ay mga lalaking kambing. Kita na kayo mga lalaking kambing? Matatabaan na maraming ganyong sungay. Para sa masa, sa taong bayan, or sa common citizen, ang utos ay magdala sila ng babaeng kambing or itong lamb, tupa. At ito ang dadalhin
Kung hindi kaya dahil walang kakayanan, hindi makabili, talagang mahirap sila. Ang mga slaves at hindi kayang magdala nito, pwede silang magdala ng dalawang kalapati. Malulusog at malilinis na kalapati, o kaya yung tinawag na pigeon. Pag hindi pa rin kaya at dahil mahal ang mga kalapati, pwede silang magdala ng iilan kilong flour, harina. Now, anong gagawin? Ang gagawin nila ay yung dala nila na alay na tinawag na sin offering, they will lay their hands, ipatong ang kanilang mga kamay doon sa offering na yon, at magkaroon ng prayer, at doon na ilipat ang kasalanan na gawa ng tao na yon doon sa kanyang inalay. Pagkatapos nyon, kakatayin yung kanyang inalay, at ang dugo kalahati nun ay ibuhos doon sa altar, nagsimbolo para sa paghugas, at ibubuhos at italsik din sa kanya nagdala na ito, upang din simbolo makikita na siya ngayon ay napatawad. At ang katawan ng inalay na hayop na yon, kung ano man yon, ay susunugin, at ito ay para sa pagsamba sa Diyos. Tanong, bakit sin offering? Ang sagot, dahil ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Kailangang patayin, kailangan mabuhos ang dugo sa sin offering na yan at ialay. In the New Testament, Romans 6:23 nagsasabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Death of one who is alive and righteous. Kailangan ng ialay ay malinis na alay at buhay. Dahil ito ang kabayaran, ang magiging kapalit sa kasalanan na gawa ng tao. Now, dito sa John 3:16, sinabi, take note natin yan, God gave His only Son, Jesus Christ. Ito ang hustisya na pinapakita ng Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong nag-iisang anak na si Jesus Christ, upang mamamatay siya doon, namatay sa cross, at ang kanyang dugo mabuhos upang ito ang maghugas once and for all sa lahat ng kasalanan na nagawa ng tao mula noon, ngayon, at magpakailanman. So yung nagawa nila sa Old Testament, ito pala ay pagtingin sa hinaharap na si Jesus ay darating, na siya ang magtapos nitong lahat na ito. Kaya dumating si Christ at namatay sa cross, at ito ngayon ang ating tinitingnan. Nakikita natin dito ang pag-ibig ng Diyos. Talagang nagbayad ang hustisya, pero ang binayad niya ay pag-ibig pa rin, ang kanyang nag-iisang anak, si Jesus Christ. That is why the love and justice of God ay magkasama talaga ito, pero sa pagpatupad ng hustisya, nangingibabaw at nangingilalim ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ngayon, pangatlo, at ito na ang ating mensahe ngayong umaga. Sana matandaan ito. Kanina, explanation lang yun. Ngayon tayo ay nasa church, ecclesia. Ang church, tayo, mga tao ang church, sa ating sinabi last Sunday. The church ngayon sa society, tayo ang magpapakita, ito ang ating gagawin at dadalhin sa ating lipunan upang makita
na ang eklesiya, the church, the body of Christ, si Jesus Christ ang ulo at leader ng church, ang mga tao ay tayo ang benefactor ay nakatanggap sa pag-ibig at hustisya ng Diyos. Ito rin ang ating ipapakita sa mga tao sa mundo. God's love and justice, magkasama ito. And it should be known, it should be practiced and shared sa loob ng church at papunta sa lipunan sa labas. God's people, pag sinabing God's people, mga tao ng Diyos, sila na mayroong pananampalataya, naniwala kay Jesus Christ, tinanggap si Jesus Christ as Lord and Savior, at ngayon sila na ay mga anak ng Diyos. Tayo ngayon, dito sa loob, at sa labas, i-exhibit natin, ipapakita ang pag-ibig na may hustisya sa loob at pinapatupad ang hustisya na ang pag-ibig ng Diyos ang dinadala. Pag-ibig ng Diyos, agape, hindi phileo. Last week, we talked about phileo, human's kind of love, hindi rin para sa storge or eros, but agape, the highest love, that is God. When there is love of God being accepted, enjoy and celebrated upon, kung nandyan ang pag-ibig ng Diyos, umaawit tayo, nagsasamba sa kanyang pag-ibig, tayo'y nagsasabi tungkol sa pag-ibig ng Diyos, tayo ngayon ay umaawit, sinasamba, celebrating the love of God, intindihin mo rin na merong kabalikat yan na hustisya ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? The justice of God which has been expressed, hindi ito makita saan-saan kung hindi makikita ito sa banal na salita ng Diyos at lalong na isintro ito kay Jesus Christ. If you want to know love and justice, then study, read God's Word, and experience more of the Lord Jesus Christ. Dahil siya ang ating reference at ang Bible ang ating tinitingnan na standard kung paano pinakita at ginawa ng Diyos ang pag-ibig para sa iyo at ang hustisya na kanyang dinadala para sa iyo at para sa lahat. Jesus was the manifestation of God's justice. Ulitin ko po yun. Si Jesus doon sa cross, sa kanyang hirap, i-trace pa natin yan, sa kanyang kapanganakan, sa kanyang buhay araw-araw, hanggang sa kamatayan sa kanyang libing, na siya'y naghirap sa kamay ng mga korap na mga tao sa gobyerno during His time. Si Jesus Christ na naghirap sa kamay ng mga government official na yon at siya'y namatay at naging biktima sa hinhustisya sa panahon na yon. His death on the cross, kahit unjust, hindi mahustisya or makatarungan ang kamatayan dahil wala naman siyang kasalanan. Ngunit yun pala ang katuparan sa hustisya ng Diyos para sa tao, para sa kasalanan, para sa kabayaran ng kasalanan na nagawa ng tao. Siya ang nagbayad sa punishment na yon. Sa krimen na nagawa ng tao, siya ang nagbayad. Ulitin ko, sa kamay ng mga walang hustisya, corrupt na mga tao that time, He was executed unjustly. No justice in the world of that system during His time. But God, pinakita niya ang hustisya sa ilalim at sa kabila na walang hustisya na yon. Maintindihan mo ba yun? Naisip mo ba yun?
Namatay si Jesus Christ, walang kasalanan. Naghirap at nadurusa siya na hindi niya kasalanan. Namatay sa cross sa napakasama at napaka-shameful, nakakahiyang klaseng kamatayan. Walang hustisya yon, pero doon pinakita ng Diyos Ama ang hustisya sa kabila ng walang hustisya. In the life, suffering, death of our Lord Jesus Christ. Anong ibig sabihin nito? Kaya ang unang ibig sabihin na ito, kung ikaw at ako, lahat ng tao, lalapit palagi at hihingi ng kapatawaran sa Diyos sa kanyang mga kasalanan, God will always receive and forgive you. Kapatid, tandaan natin yan. Kahit gaano pa kalaki, kahit gaano pa kadilim ang nagawang kasalanan, kahit ano pa ng klaseng tao na yan, sila at ikaw, nakagawa ng kasalanan na yan, lalapit ka sa Diyos, naniniwala kay Jesus Christ, tanggapin siya ang Diyos at tagapagligtas, ikaw ay patatawarin at baguhin ang buhay at linisin ka sa buong pagkatao mo. Ganon kalawak at kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit titingnan din natin. Sabi nga kanina, kung ang pag-ibig ng Diyos, pag-usapan natin, may hustisya din doon sa nakailalim. Pinapatawad tayo ng Diyos, ang tao pinapatawad ng Diyos, yes, but there will be always price to pay. There's the payment, may kabayaran nun sa mga kasalanang nagawa ng tao, sa kasalanang nagawa natin, may kabayaran yon. Ano ang bayad? Si Jesus Christ ang unang nagbayad. On that cross, siya ang nagbayad sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng tao. Kaya tinawag siya the Lamb of God who takes away the sin of the world. That is the justice of God pinakita sa ilalim ng kanyang pag-ibig. That is why John 3:16 nagsabi, for God so loved the world, mahal niya ang mundo, kaya binigay niya, sinuplay niya ang kanyang anak, ng bugtong anak. At sino mang sumampalataya sa kanya, hindi na mamamatay sa kasalanan at sa kinabukasan, sa halip magkaroon ng buhay na walang hanggan. So balikan natin yung tanong kanina sa umpisa. Bakit ang Diyos hindi kaagad nagbibigay ng parusa sa mga taong klaro-klarong nakagawa ng kasalanan? Ito ang mga iyak ng mga tao ngayon. Saan ang hustisya, Lord? Sana sila din sa nagawa nilang kasalanan, sa mga krimen na yan, at sa kung ano-anong nagawa nila na napahamak ang tao. Lord, i-punish mo na sila. At bakit tayo, sa pangalawang tanong, sa kahit anong pananampalataya natin at pagsamba sa Diyos, tayo pa rin dito naghihirap, tayo pa rin may mga sakit, masama ang loob, even though we trust the Lord, even though we worship Him all the time and pray, read His Word. Kalamidad. Kalamidad natural. Lindol, baha. Or kalamidad na kagawa ng tao, gulo, gera. Bakit may ganito? Ang sagot, makinig kapatid. Bakit hindi pa nagbibigay ng parusa ang Diyos? Sa totoo lang, meron ng parusa na pinapataw ang Diyos sa kanila. Dahil una sa lahat, ang kanilang konsyensya at kanilang isipan at damdamin naghuhusga na sa kanila, sa kanilang nagagawa. Ngunit pangalawang sagot, ang Diyos ay pag-ibig. Hinihintay ng Diyos sila
na sila ay magbabalik loob sa Kanya at humihingi ng kapatawaran tulad mo at tulad ko na noon nakagawa ng kasalanan pero nagbalik loob sa Diyos at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan at binago ang ating buhay. Amen? Hinihintay pa ng Diyos. God is giving them chances and giving them time to repent. God is waiting for you. God is waiting for them. Pero kapatid, matatapos din itong grace period na tinatawag kong tawagin. Matatapos din itong chance kasi darating ang tinatawag na end of this. Personal, meaning kung mamamatay na siya, wala na yon. Or kung babalik na ang Diyos, wala na siyang chance. While buhay pa, habang nandito pa at pagkakataon meron pa, na ngayon ang panahon ng grasya ng Diyos, tanggapin na ang kapatawaran, balik loob sa Diyos, tanggapin ang pag-ibig at ibibigay ng Diyos. He will serve justice to all. Pangalawa, we are in suffering today. Biktima pa rin tayo sa hirap ng buhay. May mga kalamidad na natural na nangyayari, lindol, bagyo, baha, kung ano pang mga bagay na yan. Mayroon ding man-made kaguluhan na gawa ng tao, gera na gawa ng tao. Dahil ito ang resulta, ito ang epekto ng mga kasalanan na nagawa ng tao mula noon sa Garden of Eden hanggang ngayon. Kaya itong kaguluhan na ito, itong mga kalamidad na ito, itong mga pangyayari na ito ang hustisya, natural na epekto na tayo na nandito sa mundo ngayon. Habang nandito pa tayo, tayo'y kasama naghihirap sa lahat ng epekto na nagawa. Ito ang hustisya na pinapakita, the natural effect na nagkaroon ng man-made and natural calamity. So we are suffering the results. Therefore, panghuli, the church, we are to follow and exhibit God's love and justice to all in the society. Tayong mga anak ng Diyos at tayong tinawag na church. Sino ang church? Kalabitin mo yung katabi mo, church. Ipapakita mo sa lahat ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang katuwiran or hustisya. Sabihin mo. Tapos sumagot ka rin, paano? Paano? Kaya tinawag dito ang church, love and justice should be in action. God's love and justice, una sa lahat, pinakita ng Diyos in action nung binigay niya ang kanyang anak na si Jesus Christ. Jesus Christ also pinakita niya ang pag-ibig at hustisya in action, hindi lang sa bibig, kung hindi sa action, sa pagbigay niya ng kanyang buhay para sa tao. Ngayon, ang church, ikaw at ako, na nandito ang Panginoong Diyos, ito ang ipapakita natin sa lahat. Ano ito? Romans chapter 13, verse 8. Anong sinabi sa Romans 13 verse 8? Bible study natin ito the other week Bible study messages to the other week. Romans 13 verse 8 nagsabi, let no debt remain outstanding. Walang ibang utang dapat mananatili. Bakit utang? Kasi pinag-usapan dito sa umpisa, lahat tayo magpasakop sa gobyerno. Kahit sino sila, corrupt man o ano man, sige lang, magpasakop kasi itong gobyerno na ito, ang Diyos ang naglagay sa kanila at ang naglagay nito. Kung tayo magpasakop sa gobyerno, kahit sinong mga tao yan, nagpasakop tayo sa Diyos. Kaya irespeto pa rin natin sila. At magbibigay pa rin ng tax, buwis.
At kung ano pa yung mga para sa gobyerno, ibigay natin pati ang respeto. Kahit para sa iba, hindi ka respeto. But we respect and we honor them. Tama? Tama, hindi? Parang hindi kayo. Ngayon, sabi dito sa verse 8, walang dapat utang na mananatili. Kung hindi, isa lang, ang utang na pagmamahalan sa kapwa. Ha? Ibig sabihin, hayaan mo na yung mga ibang bagay, palagpasin mo na yon. Pero itong pag-ibig ng Diyos na iyong natanggap, ipapakita mo rin ito sa pagtanggap at pagmamahal sa kanila kahit hindi sila karapat-dapat mahalin. Narinig niyo yun? Kahit hindi sila karapat-dapat mahalin, tanggapin. Amen? Ang hina ng amen, mahirap talaga, no? Tanggapin. Ayaw pa rin. Kung alam mo ang John 3:16, ano ulit ang John 3:16? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kung alam mo yan, John 3:16, dapat alamin mo rin ang 1 John 3:16. Alam mo saan yung 1 John 3:16? 1 John 3:16. Anong sinabi diyan? For God, ano yon? This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. 1 John 3:16. Dahil ayon, alam na natin kung ano ang pag-ibig at natanggap natin dahil natanggap natin si Jesus Christ. Si Jesus Christ, inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kayo at ako, tayong lahat, ialay din natin ang ating buhay sa iba. Hindi ialay katulad ni Jesus Christ kasi nag-iisa lang siya. Para sa kanya lang yung pinako sa krus at mamamatay para sa lahat. Sa atin ay pagmamahal sa kapwa, tatanggapin sila, papatawarin sila sa kahit anong nagawa. Mahirap pa rin? Anong sinabi ni Jesus Christ sa Luke 6:27? Sabi niya, love your enemies. Do good to those who hate you. Sabi niya, mahalin mo ang inyong kalaban o kaaway. Gumawa ng mabuti sa kanila na galit sa iyo. Galit na nga sa akin, ayaw na nga akong tanggapin, mahalin pa rin. Oo. Ito ang hustisya na nangingibabaw ang pagmamahal at nangingilalim. Ang pinakamabigat na sinabi ni Jesus Christ about love and justice na pinakita niya at ginawa niya mismo itong teaching niya sa Sermon of the Mount, itong tinawag na Beatitudes. Ano itong sa Beatitudes? Makikita yan sa Matthew chapter 5 kung babasahin ninyo. At dito tayo magtapos kasi ito yung love in action, love of God and the justice of God na ipapakita natin ang pagmamahal sa kahit anong inustisya. Matthew chapter 5 verse 3 hanggang 11, 39, 41, and 44. Sabi dito, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Anong ibig sabihin nun? Pinagpala sila ang mayroong kababaang loob. Ibig sabihin, mas i-bless ka ng Panginoon. Ayaw kong gamitin ang salitang swerte kasi pag swerte, makamundong gamit yan. Pag swerte, may kamalasan. Hindi. Ang sa Diyos, pag sinabing pinagpala ka, walang kabalikat yun ng kahit ano, walang kapalit yun. Sigurado yun at straight yun. Pinagpala ka kung ikaw ay magpakumbaba sa lahat.
kahit pa naman ikaw ay merong pwedeng ikabuga at pwedeng maging mataas. Pero pinili mo poor in spirit. Pangalawa, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Ibig sabihin, pinagpala ka ng Diyos kung ikaw ay marunong makipagsimpatiya sa iba. Sympathize. Ano yon? Makikiramay. Marunong kang makiramay sa mga tao. Pag sila ay malungkot, ikaw ay nandoon, dumamay at nanalangin kasama sa kanila. Kung sila ay masaya, kahit ikay malungkot, makikisaya ka rin para sa kanila. Ikay pagpalain ng Diyos kung ikaw ngayon ay ganyan. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Ibig sabihin, pinagpala ka ng Diyos kung ikaw ay marunong magpasakop na walang reklamo at maamo kang sumusunod sa alituntunin, lalo na sa utos ng Diyos. Verse 6, blessed are those who hunger and thirst. Ibig sabihin dito for righteousness. Mapalad ka, pagpalain ka ng Diyos kung ikay gumagawa ng matuwid at patuloy kang gumawa ng matuwid sa kabila ng mundo na hindi matuwid at korap at mga tao na kasama mo. Pinagpala kang higit sa Diyos kung ikaw ay patuloy gumagawa ng katuwiran. Verse 7, ikay pagpalain ng Diyos kung ikay maawain at dahil sa awa na yan, ikay tumulong. Sa halip na sasabihin mo, problema nyo yan dahil ginagawa at kagagawan nyo yan. Buti nga sa inyo, hindi ganon. Kung hindi, naaawa tayo sa nangyari sa buhay nila dahil din sa kagagawan. Verse 8, blessed are the poor in spirit. Ibig sabihin yan, ikay pinagpala at blessed by God kung ang puso mo'y dalisay. Walang masamang motibo sa buhay sa kahit anong gagawin at pakitungo sa mundo at sa mga tao. Pinili mo ang katuwiran at dalisay, totoong puso. Blessed are the peacemaker. Ibig sabihin, ikay pagpalain sa Diyos kung pupiliin mo nga maging mapayapa ang iyong buhay kasama sa kapwa mo, sa kapitbahay natin na kahit gaano sila kaingay, kahit gaano kasama ang mga tao sa mundo, pero hindi ka gumagante kung hindi ikaw nagpakumbaba at mas pipiliin mo ang kapayapaan kaysa kasamaan. Marami pa yan, ano? Verse 11, kung titingnan mo, pagpalain ka sa Diyos kung ikay patuloy magtimpi sa kahit anong pagsubok na ginagawa ng mga tao against sa iyo. Saan ang hustisya doon? Ang pagtimpi. Dahil ito ang pag-ibig ng Diyos. Hayaan mo kasi maawa ka sa kanila kasi ang darating na panahon, sila haharapin nila kasi ang Diyos na mismo ang kaharap nila. Mahirap kaya yun, ano, sa tao? Sabi din sa verse 39, resist the evil person. Huwag gumanti. Resist. Huwag gumanti. Sa halip, unahan mo sila sa paggawa ng mabuti. Kung masama ang kanilang ginagawa sa'yo, unahan mong gumawa ng mabuti. Yan ang sinasabi na pag tinapunan ka ng bato, ito yon. Mas pinagpala ka kung huwag kang gumanti. Sarap talagang gumanti, no? Pero tandaan mo, love and justice nasa Diyos. Verse 44, ang pinakahuli, inulit dito, love your enemies and pray for them who persecute you. Mahalin mo ang mga taong galit sa iyo, mga kaaway, at ipanalangin sila na gumagawa ng kasamaan sa iyo. Kapatid, the love and justice of God in the church, ito ay para sa atin.
at gagawin natin. At ito ang love and justice in action. Sasabihin mo, imposible yata, Pastor. Imposible kung isipin natin. Pero nandyan ang banal na Espiritu na kumikilos sa inyo, sa atin. Sabi nga sa Romans chapter 8, ang mundo ay dumadaing. Ano ang mundo? Ang lupa, ang mga kahoy, dumadaing sila. Tayo din, kahit nandyan ang banal na Espiritu sa atin, tayo din dumadaing. Normal yun. Pero sabi doon, ang banal na Espiritu ang nagpapalakas sa iyo. Pasensya lang. Dahil meron tayong iniintay na pagbabalik ng Diyos. Wait patiently for that hope of the coming of Christ. Dahil sa pagbalik ng Panginoon, justice will be served. Wala nang chance ang iba. May God will help us and bless us as we see, kita natin, naramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Pag pag-ibig ng Diyos ang pag-usapan, nandyan din ang hustisya. Papakita natin sa kapwa, sa lipunan, ang pag-ibig ng Diyos na may hustisya sa pagbibigay ng chance sa iba. Pabayaan sila sa kanilang kasalanan kahit anong ginagawa against us. Alamin mo, nandyan ang banal na Espiritu kumikilo sa atin. Let's pray. Dear God, our Heavenly Father, salamat po sa paksa sa tema namin ngayon. Mahirap ito. Mahirap pero realidad. Totoong nangyayari. Nandito ngayon sa amin. Pero salamat, Panginoon, our Father in Heaven, na pinakita mo ito. John 3:16 nagsasabi na mahal mo ang mundo. Kaya nga binigay mo ang iyong bugtong na anak. Dahil mahal mo ang mundo, sinakripisyo ang iyong anak upang magbabayad na sa halip kami ang magbayad. Ang iyon ang hustisya na iyong ginawa. At sa kahuli-hulihan, pag-ibig pa rin. Panginoon, natanggap namin itong pag-ibig mo. Kaya binigyan mo kami ng chance, binigyan mo kami ng buhay. Naway, sino man sila na aming maisip ngayon, or anong mga pangyayari na naisip namin sa nakaraan, sa ngayon, sa mga pangyayari sa kapaligiran, sa mundo, sa nagawa ng mga tao, umiiyak kami ng hustisya. Umiiyak kami ng katarungan. Pero Panginoon, salamat po na nakita namin sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad sa hustisya na yon, sa pamagitan din sa dinaanan niya na walang hustisyang kamatayan at pagdurusa. Marahil sa amin, Panginoon, nakikita namin agrabyado kami, talo kami. Walang hustisya at katarungan. Pero sinasabihan mo kami, magpangibabaw ang pag-ibig dahil ito ang iyong ginawa. So help us, Lord, by your Holy Spirit, na magibabaw ang pag-ibig para sa aming kapwa. Dahil ninanais din namin sila na magbago at magbalik loob sa inyo. Pero salamat din, Panginoon, na sa darating na panahon, sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, lahat ito may kabayaran. Lord, Holy Spirit, bless your words. Bless us. Difficult to do things, but with your help,
hindi namin mamalayan na amin na itong natupad. Bless these my brothers and sisters. Salamat po. In Jesus' name. Amen.